Hi, paano mo malalaman kung ang isang online business ay legit or scam? Well, yan po ang patutunayan ko sa inyo at ipapaliwanag isa-isa, step by step. At papakita ko rin sa inyo ang mga halimbawa kung paano natin sila hinahanap, paano natin sila um, bibigyan ng diin kung tayo ay magre-research. Ano ang mga dapat natin i-consider at ano ang mga dapat nating hanapin. Dahil isa rin po ako sa mga gustong magsimula ng business at marami akong katanungan. Unang-una, paano ko siya sisimulan? Ikalawa, ano ang aking ititinda? Ano ang aking uumpisahan na business? Ikatlo, paano ko siya gagawin? Paano ko paano siya magmamaterialize at magkaroon ako ng isang totoong online business? Yan ang mga katanungan sa kadalasan sa mga kaibigan natin, lalo ngayon, panahon ng lockdown at COVID. Siyempre, mas madalas na wala tayong ginagawa, mas madalas na nag-iisip tayo, at mas madalas na naghahanap tayo ng pagkakakitaan. Well, itong ituturo ko sa inyo na to ay isa sa mga paraan at bibigyan ko din kayo ng mga halimbawa or isang isang mga pagpipilian na kung ano ang mga dapat yung umpisahan. At panoorin nyo po ito hanggang sa huli. Sigurado po ako na marami kayong matututunan. Okay, balik na po tayo sa ating topic. Paano mo malalaman kung ang isang online business ay legit or scam? Okay, so patutunayan ko na po sa inyo ngayon. Ito po ang aking mga nasa liksik o bilang isang IT at onliner. So ito po ang mga basic na nakita ko dahil nung ako'y nagsisimula, unang-una kong mga hinahanap. Yan, okay? Unang-una po, number one, dapat po ay mayroong website. Importante po yan. Dahil ang website po ang isa sa mga nagpapatunay na ang inyong hinahanap ay legal or legitimate. Okay, ano po ba talaga ang website? Marami po sa atin sa mga baguhan ay hindi po alam kung ano yung website or hindi nila naintindihan. Well, ipapaliwanag ko po sa inyo dahil ako po ay may sariling website. Papakita ko rin po sa inyo. Unang-una, ang website po ay yan po yung inyong pinaka bahay sa online. Okay, bahay, as in normal na bahay na may address. Okay? So, ang website po ay may, sandali lang, litan natin konti, masyadong malaki, 28. Okay, go back to A. Yan. Ang website po tayo. Ang website po ay may tinatawag na domain. Okay? Ang domain po ay yan yung pinaka location ng bahay nyo. 'Di ba? Ang website, binigay ko example as bahay. Okay, so ang bahay ang website ay may sariling domain. Ang bahay natin ay may sariling address. Okay? So itong domain ay equivalent po yan ng bahay. Okay, sorry, house. Yan. Oh sorry. Okay. The domain, okay? And then meron po tayong domain name na tinatawag. Yan po yung pangalan ng ating website. Okay? So, pagka meron tayong domain, yan po yung ating bahay at ang ating domain name ay yung ating address. Okay? So, halimbawa, ang pangalan nyo ay halimbawa, ang inyong website ay about health and service, health and beauty, health and beauty. Okay, beauty. Yan. Oh, sorry. Beauty. Yan.
yan po yung inyong domain name. Okay? At ang inyong domain, yung pinaka-address, yan po yung extension. Okay? So, meron po tayong tinatawag na .com, .net, .business, or .ph. Marami pa po yan. Pero ito lang po ang pinaka-common. Okay? Yung mga .com, .net. Okay? So, .com, halimbawa. Yan. Nakapag ka ito pong domain name na to ay itinype nyo, yan na po yung inyong website. Okay? So, for example, kamukha po ng aking sariling website. Yan po yung aking sariling website. Ang pangalan, .business. So, kapag ka po tinype ko yan, lalabas po ang inyong website. Okay? So, isa po yan sa mga paraan na dapat nyong malaman na kung ang isang business or ang isang kumpanya na dapat nyong pasukin ay legit or spam o scam. Okay, balik tayo dito. Buray na natin to, hindi na natin siya kailangan. Okay, buray na natin. Ay, sorry. Select rectangular. Okay, malilito lang kayo dyan. Okay, sample lang yan. Okay, kalimutan nyo na yan. Now, next, local address or office, meaning yan yung physical na tindahan or opisina ng isang kumpanya. Okay, so dito kakailangan natin si best friend. Kilala nyo na ba kung sino yung ating best friend? Ang best friend po natin sa online ay si Google. Lagi po yan. Lagi kayong magtatanong kay best friend. Especially sa mga hindi nyo naintindihan, hindi nyo alam, kaya niya pong ituro sa inyo. Lahat, kahit ano. Okay, so maghahanap tayo ng local address. So halimbawa, pupunta tayo kay Google. Tatanong natin kay Google. Magtatanong ako ng tungkol sa health and beauty products. Okay, so pag tinype ko po yan, ibibigay niya sa akin ang information. Okay, so ayan, makikita nyo po, open from 8 a.m. in Santa Maria, I think sa Laguna. Bulacan to, no? Anyway, may address. Ayan, nakikita nyo po sa South Triangle, Quezon City. Pangalan ng company, address. Okay, so isa po yan sa mga halimbawa kung tayo ay mag-research. Okay, so kay Google lang po, kahit ano. Pwede rin kay Facebook, minsan nagbibigay sila ng address, but not all the time. Okay, wala. Okay, anyway, si best friend, sigurado bibigyan niya kayo ng ganong information. Okay, number 3, Facebook page. Dapat po merong Facebook page. Okay, so ano yung halimbawa natin kanina? Health and beauty. So, tingin tayo ngayon sa health and beauty products. Itatype nyo lang po yan dito sa search at lalabas na po yung mga health and beauty products. Okay, halimbawa po, yan. Yan po yung mga products na pwede nating tignan. Okay, health and beauty. So, ang gagawin lang po natin, i-click lang po natin yan, tapos papasok na po tayo doon sa page na yan. Yan ay isang magandang halimbawa kung lalo na kung nag-iimbestiga kayo. Okay, gusto nyo malaman ano ba yung mga products nila. Saleable ba siya? Bumibenta ba siya? Dito nyo rin po malalaman yan. Isa po sa mga, katulad dito, click natin, tingnan natin, imbestigahan natin siya. So, meron siyang product. Okay, medyo mabagal lang po ang ating Korean, Thailand, and Japan. Okay, products. Now, tingnan natin. Sana, bagal. Hanap tayong iba. Say, beauty products. Okay. Yan.
Meron tayong isang beauty products na nakita. So, tingnan natin. Bagal lang talaga ang aking... Sa gabi kasi maraming user, especially this COVID time, mas doble ang user natin. Kaya hindi ganun kabilis ang ating net. Anyway, so yan po isang paraan. Pwede kayong mag-research sa Facebook at imbestigahan nyo. Unang-una nyo pong titignan ay dapat updated. Okay, kailan siya huling nag-post? Dapat at least mga isang linggo pa lang, 2 linggo, or days pa lang, mas maganda. Ibig sabihin ay active na active yung page na yon. So, isa po yan sa paraan para malaman natin na ang kanyang page ay active. Okay, so, meron tayong Facebook page. Meron dapat official company page. Dapat yung official, meaning yung galing sa kumpanya mismo ang page na yon, ang makikita nyong information. Okay, let's go to halimbawa si Chantal, health and beauty products. Okay, yan, makikita nyo po sa health and beauty products meron siyang mga different pages. Yan po yung mga pages na makikita natin. Okay, dapat merong official page at mayroong ginagamit po yan sa inquiries. Yan, ginagamit po yan sa inquiries saka sa mga updates. Kaya sabi ko sa inyo, dapat latest ang kanyang information or kailan lang kailan lang ipinost. Okay, so meaning really updated, mas bago. Okay, tapos isa pa po, number 4, dapat meron siyang saleable products. And of course, dapat, huwag niyong kakalimutan, hindi basta saleable, hindi basta dapat na mabenta ang produkto, kundi dapat ay approve ng FDA saka ng halal. Okay, FDA is Food and Drug Administration or something. Para po yan sa mga health and beauty products, especially mga food. Yun po mga yan po yung ating certification na hinahanap. Saka po halal. Ang halal po ay international sa mga pareho din po yan ng FDA pero international po ang halal. So yan po dalawa na yan ang madalas na hinahanap at dapat approve. Kasi yan po magpapatunay na ang isang produkto ay dapat nyong ibenta o dapat nyong bigyan ng pansin kasi approve na po sila ng halal. Okay? So, makikita rin po natin dito sa ating best friend, like for example, trending products. Okay, yan. So nag-iisip kayo kung anong dapat nyong bigyan ng pansin. Bibigyan din po kayo ni Google ng suggestion katulad po nito. Ano po ba ang mga in ngayon o mga dapat yung bigyan ng pansin? Bibigyan natin ng diin. Yan. Unang-una, travel accessories. Yan, trending po yan. Tapos health and beauty, lagi pong nandyan yan, hindi po nawawala yan all the time. Smartwatches, yes, yan, trending din yan kasi may mga bagong design, may mga bagong pictures laging lumalabas, especially mga digital watches. Yan, meron na po picture ng mga pang-BP, medical, ginagamit na rin po yan, smartwatches. Okay, so of course, healthcare, importante rin po yan. Alam niyo namang hindi nawawala yan, all season yan, whether it rain or shine. Skincare, marami rin po naghahanap yan. Mga babae, pampaganda, very very in po yan sa market. Hobbies and crafts, yan. Kung titingnan nyo, parang hindi siya masyadong pansinin. Pero kung katulad niya, si Google mismo ang nagsabi sa atin na this product is at least trending
Okay? So meaning, kung bibigyan nyo ng diin yan, kasi mostly dito sa hobbies and crafts, mostly mga ano yan mga personal And last but not the least, meron pa tayong lamps and shades. Ayan. Meron po tayong mga personal touch or personal designs ng mga lamps and shades. Kaya wag po rin natin mamaliitin yan. Meron din po tayong mga mini lamps, mga LEDs. Yan, marami pong mga designs yan. So, yan, isa po yan na sa mga pwede nyong i-take into consideration. Okay? So, let's go back to our main topic. Nasaan tayo? Visibility, number 5. Yan. Visibility of officials or members. Now, pagka maraming nagpo-promote ng products na yon, meaning in or hot siya ngayon, para siyang hot cake ngayon. Okay, so let's see kung gaano katotoo yan. Yan, example, tinype natin ang word na Chantal kay Facebook, sinearch natin, at ito ang mga lumabas. Okay, so nakikita nyo, puro Chantal. So marami kasing product ang Chantal, kaya marami kayong pagpipilian at siguradong hindi rin kayo mauubusan dahil madami ang demand, mabilis sa mabenta, saleable, at consumable siya. So yung customer nyo ngayon ay magiging customer nyo pa rin forever. So hindi kayo mawawala ng sale, sigurado. Okay, so let's go back again. Lastly, dapat meron ding trainings at seminar. Importante po yan. Okay, so kung titingnan nyo po sa page ng example, makikita nyo po yung mga trainings and seminar. Of course, one more thing na gusto kong ma-remind kayo is kung updated ba yung kanilang Facebook page. For example, ayan, April 23 lang last na pinost yung last post. So meaning updated po siya at properly maintained yung page. Okay, so tingnan ulit natin. Trainings and seminar. Okay. Ito po example, ito po yung website ng Chantal at makikita nyo po rito sa kanang side, sa kanan side ay makikita nyo po yung mga trainings and seminars. Ayan, meron po siya mga pre and other previous. Okay, so and lastly, at least merong drop shipping. Okay, ano po ba yung drop shipping? Yan po yung ang company na ang bahala na mag-deliver sa customer at maningil ng bayad. So, hindi nyo na po siya poproblemahin. Bihirang-bihira po sa isang company ang mayroong drop shipping. 1 of 100 or 10 of 1,000. Pero, kung mapipili nyo po siya na meron ganito, ay isa po yung advantage at relieve po yan sa inyo dahil hindi nyo na po kailangan pumunta sa DHL or sa anumang pagpapadala ng inyong order dahil sila na po ang bahala. So ang trabaho nyo lang ay hanggang sa magdala ng customer sa inyong website. Okay, so then next, yan lang po ang pinaka-main na dapat yung i-take into consideration. Then next, yan na po yung pinakita ko sa inyo kanina na dapat saleable yung products na mapipili ninyo at kung paano nyo malalaman whether it's legit or scam. So normally, healthcare, yes, number 1 po yan. Skincare, kailangan din po yan. Hobbies and crafts, katulad na pinakita ko kanina. Lamps, cellphone, and
beauty products. Hindi po nawawala yan. Beauty products. Marami pong gusto magpaganda, maraming gusto magpa-sexy, at kaya ipapakilala ko na po sa inyo ang ating susunod na product na gusto kong malaman nyo ang advantages. Okay, I want to introduce to you our product, Chantal Direct Sales. Okay, ano ba Chantal Direct Sales? Ito po yung product na galing Taiwan. Okay, ini-import po yan from Taiwan at nilo-local sales po natin. So, na-meet po niya lahat nung ating dinidiscuss kanina. Lahat po yan. Meron sariling website up to drop shipping. Kaya wala na po kayong po problemahin sa deliveries. Okay, so ano lang po kailangan natin? Kailangan lang po natin ng maging member. Okay? At kailangan po natin mag-invest, one time lang po yan, ng 1,485 para makakuha ka ng 30% discount. Okay? At 5,485 para makakuha ka ng 40% discount. So, mamili lang po kayo dyan sa dalawa kung anong kaya nyo. Whether you like it 30 or whether you like it 40. So, whichever. Wala pong problema yan. And then, magkakaroon na po kayo ng sarili nyong website ready to accept order. Okay, yan po yung number 4. So, pag meron na po kayong website, pwede niya po silang dalhin doon at pwede na po kayong kumuha ng order. Ito po yung example ng website nila at ito po yung customer ninyo. Tapos, click nyo lang po yung shop for customer. Lalabas na po yung inyong mga kliyente, new customers. Okay? Actually, itong tatlo na to, tatlo na po ang aking customer. Dalawa po last week at isa po kagabi lang yan. At makikita nyo po dito sa aking dashboard, out of dyan sa tatlong customer, dalawa lang pala actually. Kasi kagabi lang tong isa, hindi pa to na-deliver. So, makikita nyo na po dito ay meron na po akong 971 pesos. Imagine, sa dalawang customer lang po yan. And imagine, meron po yung mga repeat orders. Pag naubos po yung product nila, bibili ulit siya kasi kliyente mo na siya. Okay? So, then, yun na po yung sinasabi sa inyo. Sit back dahil sila na po ang bahala mag-deliver at sila na ang kukuha ng bayad. And then lastly, kukunin nyo na po yung inyong komisyon, whether it's 30 or 40%. So, kung ako sa inyo, I suggest I'll go to 40% kasi medyo malaki na po yan. Kung kaya nyo rin po ito, then go for 40%. Okay, so ito po yung mga products na makukuha nyo out of 1,485. So meron po siyang package A para sa skin. Andyan po yung price at ito po yung package niya. Meron po siyang rejuve set at whitening set plus the underarm. Okay, so package A, ito po yung package B. Meron po siyang glutathione and biotin, and package C, meron po siyang Garcinia, Keto, and Nutri-Fit Coffee po yan. Okay, and then last, package D, for the same price, meron din po siyang Maca, Barley, and Nutri-Fit. So remember, lahat nito mamili lang kayo, whether it's A, B, or C, or D, at 1,485. 30% po ang makukuha nyo dyan. Okay, and ito naman po yung VIP package. Yung 5,400 na sinasabi ko sa inyo, I suggest 40% ang inyong makukuha. So, meron tayo ditong package A. Ito po yung makukuha nyong mga package. Plus package B, yan po. And package C, for the same price. Health series, yan po ang makukuha nyo. Andito po yung quantity and details, kung ano-ano po yung content nyan. And package D for whitening set and rejuve set.
Okay, skincare po yan. Ito po, slimming series. Ito po, mga pambabae. And health series. So, hindi na po kayo madidihado dyan. Lahat po yan. Very in at very saleable. Okay, so, ano po mga dapat nyong gawin para makakuha agad kayo ng inyong first order? So, una-una, kailangan po natin gumawa ng business page. Okay, meron tayong personal profile sa Facebook. Right? Meron tayong personal profile at meron tayong business page. Okay, ito po yung example ng business page po natin. Yan. Yan. Yan po yung, ang pinakaiba po ng personal page at ng business page ay, ang personal page po natin ay, yan po yung nag-accept tayo ng friends at yan po yung nagre-request tayo ng friends. Ang business page po, yan, business page ay ang kinreate natin mula sa page. Okay? Yan. Ito naman po yung nilalike nilang. Okay? Yan po yung business page. Okay? Pinili ko po yan, how to start an online business, kasi yan po ang nakikita kong very, very essential sa ngayon. Panahon ng COVID, panahon ng lockdown. So, kailangan natin mag-online business. At hindi naman po kayo argabyado. 40%. Malaki na po yun to start a business. Imagine 40% for every product ang makukuha ninyo. Okay, so tapos pagkatapos nyo po mag-create ng business page, i-share nyo lang po siya sa inyong mga friends or sa mga business page, sa other business page. So from business to business, pwede po yun. Si-share nyo lang naman. And then lastly, kung gusto nyo at desidido kayo na palakasin pa ang inyong negosyo, learn the FB ads. Okay, pwede din po yan at ino-offer po yan ni company. Yan po yung tinatawag nating boosting kung gusto nyo pang palakasin ang inyong business. Okay, pero yan lang po sa umpisa. Pwede nyo na pong pagkakitaan. Okay, magandang tip po yan para sa inyo. Sana po marami kayo natutunan at itong senior ko sa inyo na to, hindi lang para dito sa akin ino-offer sa inyo, kundi meron kayong general idea kung ano ang inyong dapat umpisahan o ano yung mga dapat yung i-take into consideration. Okay, maraming salamat po at don't forget to like and share and subscribe to my channel dahil marami pa akong ituturo sa inyo. Okay, thank you and God bless.